Okay, welcome back dito sa ating YouTube channel. So tamang-tama, ang YouTube channel natin sa mga bago pa lang dito ay gumagawa po ako ng mga review, mga DIY, tapos ina-upload ko dito. So ano bang layunin ko dito para para patuloy na gawin 'to. So ang pinaka main goal natin dito ay makatulong. Kasi hindi naman lahat na magko-comment ay ma-assist natin. Gawa ng busy din tayo, baka sakali na lang sa paggawa natin ng video ay makatulong tayo sa iba. Hindi man natin matulungan yung karamihan o yung iba. So baka sakaling may maabot itong video na to at ganito yung kailangan nila, makatulong din. So ayan. Okay, tuloy na tayo. Ano bang meron tayo dito? Meron tayong ah Bosca na D100 na Bluetooth amplifier. Meron din tayong Crown CN 310. Binigay lang to sa akin ng customer. Ano to, three-way dividing network. So ilagay na natin dyan. Ilabas na natin yung kailangan natin. Okay. Ayan. So tabi muna natin yan. Dividing network. Yan. Meron tayong dividing network. Bluetooth amplifier. Meron tayong concert na generic lang to. SG3T, Twitter to. Ito namang SG4M ay mid-range. Ayan o. Ayan, hi-fi mid-range yan. Okay? Tapos meron tayong 12 inches na woofer speaker. So wala siyang tatak, walang brand. Bali, ni-repair ko lang to. At maganda naman yung pakagawa natin dito. Meron tayong wire. Yan, mga scrap na to na wire. Kasi mag-i-experiment lang tayo or magbibigay tayo ng tutorial kung paano gawin. Okay, start na tayo. Ano bang gagawin natin? Unahin muna natin sa pagbanggit na may mga nagtanong sa akin. Ito daw na D100, kung pwede daw kapitan ng dividing network. Yan, nagtanong sila. So, ang kasagutan dyan ay panoorin mo tong video na to. At hindi naman natin malagyan ng kaha, ititesting lang natin kung gagana. Sa mga alam na ang resulta nito, wag na po kayong spoiler, manood na lang po kayo. At ang video na to ay hindi naman talaga masasabi natin para sa lahat. Kasi baka may manood na, ay alam ko na yan, madali lang yan, basic lang yan. Madali lang yan. So, ang purpose ng video natin para sa mga hindi pa alam, para makatulong tayo. Ganun lang kasimple. Okay? So, start tayo sa D100. Yun nga, meron tayong D100. Meron tayong dividing, woofer. So ano ba mga materials na kailangan natin kapag gagawa tayo? Ay, naalala ko pala, bago tayo may nagtanong din sa akin kung paano ikabit sa speaker to, paano ang wiring. So tamang-tama, ito, panoorin nyo na lang para madali nang sundan. Panoorin nyo lang. Sa mga nagtatanong kung paano mag-wiring ng ground, o kaya kahit anong dividing network, itong nataon lang na meron tayong three-way, meron siyang out para sa tweeter, mid-range, at saka woofer. Ayan. Yan yung output niya, tatlo. Tweeter, mid-range, woofer. Pasensya na, naulan sa labas, baka maingay. Okay. So, start na tayo. Ano bang meron? Ang kailangan nyo lang sa ganitong gawain, dapat meron din kayo magandang panghinang, soldering iron, at saka lid. Okay, tabi muna natin to. Dito muna tayo sa speaker. Ilapit natin yung So, meron tayong scrap na wire. Unahin muna natin maghinang. So, sa paghinang, lagyan nyo muna ng lid tong pinaka terminal. Ang dito may nakalagay positive, negative. So kung nabura na yung tatak na positive, negative, ang pagbabasehan nyo ng positive ay yung mas malaki yung terminal. Itong maliit, matic negative yan. Minsan kasi wala itong tatak. So hinangan muna natin to. Ayan. Tapos, sa wire naman, ang pinaka-common na color coding ng positive, negative. Yung kulay pula, positive. Yung negative, itim. So, hinang natin.
Yan, inang natin yung pula. Tapos, yung itim naman dito sa negative. Matik na yan. Ay. Okay, maganda pa pakainang natin. Baka sumablay. Ayusin natin. Mukhang hindi kumapit ang gusto. Kailangan maganda rin ang hinang nyo. Ayan. So itong mga ginagamit nating wire may hinang na kasi ano na to eh. Mga gamit na natin to. Sunod sa ano naman, ayan naman oh, meron pa rin yan, positive, negative, ayan. So kadalasan pag nakatuwad yung ano, nakataob yung speaker nasa kanan, yung pinaka positive. Okay? Hinangan din natin para kapitan ng lead. Ayan. Tapos, kapitan natin. Negative muna naman dito. Ayan. Ayan. Negative. Tapos, yung paghinang naman mga sir, mga boss, eh, kailangan pagpraktisan yan. Hindi nyo naman ma-perfect agad ng ano, isang try lang kung hindi pa kayo nakasubok. Pero kung sanay naman kayo maghinang na, wala nang problema. So dito naman tayo. Tulad nito, madumi yung ano, madumi yung pinaka-wire speaker. Kailangan natin. Dito lang tayo banda maghina. Ganon din, nasa kanan din kung nakataob yung speaker, nasa kanan yung positive. Tandaan nyo yan mga sir, mga boss, sa mga bago pa lang. Nasa kanan po lagi yung positive. Okay? Ganun pa rin yung ano natin, negative itim. Ayan. Tapos, positive pula sa kanan. Okay? Ihaya na natin yung pinaka-speaker natin. Punta naman tayo dito sa dividing network. So, may nakalagay siya, woofer, W. Yung W kasi, baka malito kayo kasi halos yung ano niya, pag binaligtad mo parang W. So patayo siya ng ganun kasi ayan yung sulat. So ito muna yung sa Twitter. Sa Twitter, ayan. Tama ba? Double check natin. Positive ng Twitter. Okay. So iinang natin yung sa Twitter. Lagyan natin ng lead. Okay. So very light lang kasi ano naman to eh. Pisting lang. Ayan. Talsikan yung kamay ko. Yan. So may nakalagay naman siya na positive, negative. Susundan nyo lang. So pula yung positive natin. Ayan. Tapos negative. Yan, itim. Sunod naman yung gitna niya, letter M, mid-range. Ito naman yun. So inaangan natin. Ayan, lapit natin dito. Tapos, ayan din uli, may ano din siya, positive, negative din uli. Yan, hinangan nyo lang. So, pwede naman tong hinang, pwede naman hindi kasi may mga nabibili namang sakit dito. Pero ako, mas prefer ko yung hinang. Mas prepared ko yung hinang kasi talagang walang loss connection yan. Sunod naman, yung woofer. Ayan, ito yung W sa woofer yan, sa malaking speaker. Okay? Ayan. Tapos, may positive, negative din ulit yan. Ayan, susundan nyo lang. Ganon din ulit ang gagawin. Positive, negative, tapos positive. Ayan na. Okay. Twitter. Mukhang na ano pa ata. So, kulang pa siya. Ilagay naman natin yung pinaka-input niya. Yung input naman, ito yung manggagaling sa amplifier
o kaya anumang unit na gamit nyo. So ang gamit natin ngayon ay Bluetooth amplifier. So doon yan, papunta na yan doon. Next time mga boss, pag medyo may magandang piso tayo, testing natin sa may ano, sa may magandang space. So sa ngayon, wala munang kaha yung pinang-testing natin para makita talaga. Saka hindi na natin pinutol yung video. So diretso na to. O, ayan. So ito namang input, papunta yan dito sa pinaka Bluetooth amplifier. Yung pinaka output niya, ayan o nakalagay. Nakalagay dito 4 to 8 ohms yung ano. Tanggalin muna natin to kasi nilagyan ko ng ano. Tanggalin muna natin. So inang na natin yung pinaka. So may nakalagay naman dito sa ano yun. May sakit yan, no? Nawala ko lang yung sakit nito, pero may sakit to mga ganito. May nakalagay pa rin yan dito, babasahin nyo lang SP, tapos may plus minus. Susundan nyo lang din yan para hindi kayo magkamali. So yung plus sa pula, yung minus sa negative. So ito na, yung setup natin, ayan. Lagay na natin dito. Okay. Ayan. Okay. I-prepare na natin yung ano, yung pinaka ano. Lagyan ko pala muna to ng ano, memory card. Okay, ito meron tayong memory card. Sakto ba ito? Baliktad. Tapos yung pinaka cord niya. Power. Then volume nakababa. Plug na natin tapos power on natin. Ito yung pinaka dividing network, speaker, tweeter. Okay, on na natin. Milaw na. Okay, isa-isa natin. Siguro marinig nyo dyan sa video, puro kalansing at saka boses kasi hindi ka nang mapipick up talaga yung low frequency. Pero dito sa akin, sa actual, okay siya. Wala nang kahatong ano natin. So ayan, sa mga nagtatanong kung pwede lagyan ng dividing network yung Bluetooth speaker o Bluetooth amplifier, ang sagot lang dyan ay pwede po. Ayan. So kinabit natin tong binigay sa atin na dividing network. Pwede naman siya. Actually masyadong malakas nga yung kalansing niya eh. Sa mga nagtatanong naman kung pwede lagyan ng capacitor yung ano kahit may dividing network na yung mid-range at saka ano, pwede pa rin po yan pero depende na po yan sa inyo kung lalagyan nyo pa rin o
ano. So pag nilagyan nyo, ihina pa ng bahagya yan. Siguro dito, pwede ko tong i-edit yung ano, lagyan na lang ng coil or dagdagan ng resistor at saka poly fuse. Pero dahil pang demo lang naman natin, okay na yan. Pero ito naman, kahit wala ng dividing network, itong ano, okay naman rin yung tunog niya. So sana nakatulong naman tong video natin ngayon. Maraming salamat mga sir, mga boss. Sana nakatulong po. So sa mga ano dyan, sa mga nanood, nagpatapos, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. Sa hindi nyo po pag-skip ng ads ay napakalaking tulong na yan sa akin. Although sabihin na natin sintabos lang ang ano yan, revenue natin kasi mababa lang naman yung viewership natin dito. Pero kahit papaano ay nakakatulong na yan sa akin sa papaano. So pag nag-upload ako ng video, wala po kasi akong wifi dito sa bahay. Nakadata pa rin ako hanggang ngayon. At yung kapirasong kinikita natin dito sa YouTube ay ginagawa kong pang-load, pang-baliktaya. At para kapatuloy tayo makapag ano. Siguro pag lumaki-laki yung kitaan natin sa YouTube, baka kaya na natin mag-review ng mga amplifier na ano. Sa ngayon wala kasi tayong sponsor. Kung ano lang yung dumating na mga paggawa, yun lang yung ni-review natin. Kaya pagpasensyahan nyo na mga sir, hindi ako malaking YouTube channel na alam ko marami dyan sa inyo sa comment section yung gusto ng i-review si ganito, i-review si ganyan. Tapos hindi ko na pagbibigyan kasi wala ho po akong sapat na pondo or wala po akong extra na pera para ano. Pero gustong-gusto kong ano, kung may pagkakataon lang yung mga nai-request nyo na i-review kong amplifier na ganito, i-review kong speaker na ganito. Kung may pagkakataon lang sana, pwede nating i-review yan. Kaya lang, yung mga nai-review natin dito mga gamit, kung hindi mga paggawa sa akin, minsan mga sa sariling bulsa ko nanggagaling. So hindi ko naman kayang tustusan lahat ng request yung review. Diba, bibili ako ng isang amplifier, anong gagawin ko doon? Hindi ko naman mabibinta agad yun. So wala akong ganong kalaking puhunan para magano. Kaya sana unawain nyo na lang kung may mga pinapa-review kayong amplifier tapos hindi ko kayo napagbibigyan. Dala po yan ng kakapusan. Hindi naman po kasi lahat ng vlogger ay kumikita dito sa YouTube. Yung iba ay talagang pantawid lang. Okay? So sa mga hindi rin alam, hindi po itong YouTube channel ko ang ginagawa kong source of income. Ang source of income ko pa rin ay yung mga tinitinda kong minsan nagtitinda ako ng mga katulad nito, mga second hand na speaker, nagpapa-assemble sa akin, nagpapa-repair. Yun pa rin po yung source of income ko. Sa mga nag-ano naman dito, nagko-comment na nangihingi ng gamit, wala naman po akong may bibigay sa inyo sa ngayon. Siguro pag gumanda-ganda na yung gumanda-ganda na yung sahod natin pwede. Pero sa ngayon, mga sir, mga boss, pagpasensyahan nyo na. Okay? Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you po.